noong ako ay nasa ika-4 na taon sa kolehiyo. Dahil malayo ang aming bahay, napilitan akong umupa ng isang maliit na kwarto sa lumang bahay na malapit sa universidad. Matanda na ang bahay, gawa sa kahoy at semento, at sinasabing medyo matagal na itong nakatayo. Sabi ng may-ari, mura lang daw ito ang upa dahil walang ibang gustong tumira doon. Pero dahil kapos ako sa pera, tinanggap ko na ito kahit medyo luma at amoy luma ang paligid. Isang gabi, mga 11:00 na ng gabi, gising pa ako dahil kailangan kong tapusin ang aking proyekto. Tahimik ang buong paligid, tanging ang tunog lang ng ventilador at pagpindot ko sa keyboard ng laptop ang naririnig. Medyo mainit ang panahon, kaya iniwan kong nakabukas ang bintana na may lamang salamin at bakal para makapasok ang hangin. Habang nakayuko ako at nakatuon sa ginagawa ko, bigla kong narinig ang mahinang yabag mula sa labas ng pinto. Mabigat at mabagal ang hakbang. Parang may taong naglalakad papalapit sa kwarto ko. Akala ko noong una ay ang may-ari lang o kaya ay ang isa pang nangungupahan. Kaya hindi ko muna ito pinansin. Pero huminto ang yabag mismo sa tapat ng pinto ko. Sumunod, narinig ko ang mahina pero malinaw na kaluskos, parang may kumakaskas sa kahoy ng pinto. Tapos, narinig ko ang boses ng isang babae, mahina, paus, at parang humihingi ng tulong. Tulong! May tao ba diyan? Bulong na tawag. Nangilabot ako bigla. Kilala ko ang boses na iyon. Ito ang boses ni Aling Marta, ang matandang babae na nakatira sa kabilang kwarto. Matanda na siya, mahina ang katawan at madalas kong nakikita na naglalakad-lakad sa labas tuwing hapon. Naisip ko baka may kailangan siya o masama ang pakiramdam, kaya siya humingi ng tulong. Tumayo ako at naglakad papunta sa pinto. Bago ko ito buksan, tinanong ko, "Sino po yan? Aling Marta, ikaw po ba yan?" Sumagot ulit ang boses. Mas malapit na ngayon sa siwang ng pinto. "Oo, ako ito. Tulungan mo ako. Nahulog ang gamit ko dito sa labas." Handa na sana akong buksan ang pinto, pero may kakaibang pakiramdam na humahawak sa dibdib ko. Napansin ko kasing napakalamig ng hangin na pumapasok mula sa ilalim ng pinto. Higit sa lahat, bakit parang galing sa ibaba ang boses? Parang nakadapa o nakaluhod siya sa sahig habang nagsasalita. Dahan-dahan, tumingin ako sa maliit na butas na pambungad ng pinto para silipin kung sino ang nasa labas. Sa kabila ng dilim sa labas, nakita ko siya. Nakatayo nga si Aling Marta sa tapat ng pinto. Pero mali ang ayos niya. Ang ulo niya ay nakabaliktad, nakaharap sa sahig habang ang katawan ay nakatayo ng tuwid. Ang buhok niya, mata ay nakatingin ng diretso sa butas na sinisilipan ko. Mga matang puti na walang itim at nakangiti siya ng napakalawak hanggang sa gilid ng kanyang mukha. At ang boses na naririnig ko galing dito sa ilalim ng sahig, hindi sa kanyang bibig. "Binuksan mo na sana. Kanina pa ako naghihintay sa'yo," sabi nito habang dahan-dahang gumagalaw ang kanyang mga daliri na humahawak sa ilalim ng pinto. Nawala ako sa sarili
na paatras. Tumakbo ako pabalik sa aking higaan at tinakpan ang sarili ng kumot. Nanginginig sa takot. Buong gabi, naririnig ko ang paulit-ulit na pagkuskus at tawag, pero hindi ko na muling sinubukang silipin o buksan ang pinto. Kinaumagahan, agad akong lumabas para magtanong sa may-ari. Nang banggitin ko si Aling Marta, namutla ang mukha nila at sinabi ang salitang nagpalamig sa buong katawan ko. Anak, 2 taon na siyang patay. Doon siya namatay sa tapat ng pinto ng kwartong yan. Noong nahulog siya at nabalian ng leeg habang sinusubukang buksan ang pinto. Mula noon, lumapit na ako. Mula noon, lumipat na ako ng tirahan. Pero hanggang ngayon, tuwing gabi at tahimik ang paligid, parang naririnig ko pa rin ang mahinang tinig na nagtatanong, "May tao ba dyan? Tulungan mo naman ako."